Sa mga hindi ko nabati, wag ko kayo magtatampo. Kung ayaw nyo masaktan. Okay? So, without further ado mga kaiksena, bago tayo magsimula, huwag nyo kalilimutan lagi mag-like para namang ginaganahan tayo. Okay? Yan. Ano pa? So, simulan na natin. Paki-like na lang at type action and let's start. Sa February 7 birthday ni Marites. 6 pa lang ngayon, bukas pa. Excited kayo eh. Syempre, ito na. At syempre, shoutout sa ating mga OG Kabugera, moderators, Nosferatu, Erica Motsumodogani, Jack Constantino at si Maria. At syempre, binabati rin natin ating mga Spice Girls, sila Mama Mi TV, Tita Hilda Enriquez, welcome back. At kay Malditang Lola, Tita Edita Maguchi, Mamay Tibaysa, at syempre, yun nga si Mamulet, congrats ulit. Yan. At syempre, nandyan din sila si Robert Ramos, Ma'am Terry Ramon Goldose, Ma'am Alicia Mauca, Ma'am Mariana Simaru, Ma'am Nino Ron, Ma'am Therese Herman. Get well soon, pagaling kayo. At fighting. Ma'am Therese Herman, Mami D at Kuis, Romel, GT. Ayan. At syempre, lahat ng mga ka-BMB natin dyan, shoutout po mga ka-Claire, mga ka-Loyalista, si Reza Force, kay Unity Clan, at lahat ng pro-government at mga OFW na team replay at nasa trabaho ngayong oras na to. Mabuhay po kayo at kumayod ng kumayod, wag lang para sa kabit. Aray ko. Andiyan din si Jessie G. Hindi na nga nabati, masasaktan pa. Aray ko. Ito na. Simulan na natin mga ka-eksena. Let's go sa go. Okay, bago natin mga ka-eksena pag-usapan itong ating content ngayon, magbigay muna tayo ng update kasi kailangan to. Alin yung direct? Ito pong update patungkol sa weather o yung bagyong Basyang mga kaiksena. Kaya naman, without further ado, ang dami nagme-message. Yan. So, bigyan ko muna ng heads up update. Lahat tayong mga Pilipino, mga kababayan natin sa mandako ng mundo o sulok pa yan, pakinggan muna natin tong balitang to. Pasok. Narito ang update sa bagyong Basyang na inaasahang maglalandfall anumang oras mula ngayon. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, saan lugar na ba nararamdaman ng bagyo? Wow, taray ni Amor. Pulang-pulay. Salamat Mel, mga kapuso, mas lumakas at mas lumalapit na ang bagyong Basyang kaya dumami na rin yung mga lugar na isinailalim sa wind signals. Dahil isa ng tropical storm ang bagyong Basyang, nagtaas na po ang pag-asa ng wind Wala ka, tatamaan ba tayo dyan? Rizal? signal number 2 sa Siquijor, southern portion ng Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, southern portion ng Cebu at pati na rin sa southern portion ng Bohol. Kasama rin po sa under wind signal number 2 ang Surigao del Norte, Siargao, Bukas Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao. Makinig kayo, makinig kayo. Di kayo nakikinig tapos pagdating na ng bagyo, ay may bagyo ba? May bagyo ba? Mais kayo Oriental, pati na rin ang Agusan del Norte at Agusan del Sur. Kasama rin po dito itong Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northeastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Misamis Occidental at ganun din ang Camiguin. Wind signal number 1 naman ang nakataas sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern portion ng Palawan, ganun din po sa may Calamian Islands, Cuyo at Cagayancillo Islands. Nakataas din po yan dito sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, ganun din po sa natitirang bahagi ng Negros Oriental at ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at pati na rin sa Antique. Wind signal number 1 din sa Dinagat Islands, northern and central portions ng Davao Oriental, Davao de Oro, ganoon din po dito sa Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, natitirang bahagi ng Bukidnon, northern portion ng Cotabato at pati na rin dito sa Lanao del Sur. Nakataas din ang wind signal number 1 sa northern portion ng Maguindanao del Norte, natitirang bahagi ng Lanao del Norte, natitirang bahagi ng Misamis Occidental, eastern at central portions ng Zamboanga
Zamboanga del Norte, northern and central portions ng Zamboanga del Sur at pati na rin sa northern portion ng Zamboanga, Sibugay. Mga kapuso, mararanasan po sa mga nabanggit na lugar yung pabugso-bugsong hangin na may kasama ring mga pag-ulan. Huling namataan ng sentro ng... Hop! Tandaan nyo, nabanggit ba yung lugar nyo? Kung hindi nabanggit ang lugar nyo, wag pa rin kayo magpakampante. Siyempre, di natin masasabi. Pwedeng magbago, pwedeng lumakas, pwedeng humina. Mas maganda, mawala na lang yan. 'Di ba? Salamat, Mang Pandoy. Yan ang hindi pwedeng nawawala kay Mang Pandoy. Thank you po. Yan. Okay? Tuloy tayo. Kaya salamat, Mang Pandoy. Bagyong Basyang sa layong 150 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 75. Sino dito yung mga apektado ng bagyo? Taas ang paa. Taas ang paa para malaman natin kung marami sa inyong subscriber natin ang apektado. Kaya mag-iingat kayo, ha? Kilometers per hour at yung pagbugso naman nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mga kapuso, bago po ngayong taon, 2021 pa huling nagkabagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Pebrero. Ayon po sa Pag-asa, bagamat bihira po yung mangyari, may tsansa po talagang magkabagyo ng ganito kaaga dito sa loob ng ating PAR. 0 or 1 kasi ang karaniwan tuwing Pebrero, batay po yan sa historical data. Sa magiging pagkilos naman ng Bagyong Basyang ngayong gabi o bukas po ng madaling araw, ito posibleng tumama. Dito yan sa may Surigao del Sur at pagkatapos pong tawirin ang bahagi ng Mindanao, may tsansa ito na dumikit o magkaroon pa ng isang landfall. Dito yan sa may Siquijor at pati na rin sa southern portion ng Negros Oriental bukas po ng hapon o di kaya naman ay sa gabi. Hanggang sa makarating na po yan dito sa bahagi ng Sulusi at sunod naman tutumbukin itong northern portion ng Palawan maaring Sabado ng hapon at gabi. At dahil po sa interaksyon nitong bagyo dito po sa ating kalupaan at epekto po ng malamig na amihan, pwedeng humina itong bagyo sa mga susunod na araw. Posible rin pong magbago. Yolanda, Abraham, direct kami po dito sa Pittsburgh, baon sa yelo at minus 0 degrees dito. Magandang pagkakataon yan para magtinda ng ice crumble. Joke lang po. Siyempre dapat kompleto. Kompleto ba kayo sa grocery? Kompleto ba kayo sa pagkain? Gumagana ba yung heater nyo dyan? Mag-iingat kayo dyan, ha? Tsaka palagi kayong magyakapan dyan para mainit ang pakaramdam ng bawat isa. Kasi sila malditang lola din nagkaroon din diyan ng bagyo, 'di ba? O basta lagi kayo mag-iingat, makinig kayo sa akin. Pag di kayo nag-iingat, saktan ko kayo diyan. Bago pa yung track nitong Bagyong Basyang, kaya tutok lang po sa updates. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga pag-ulan base po sa datos ng Metro Weather. Kanina nabanggit po yung wind signals, yung po ay tumutukoy sa lakas ng hangin na dapat paghandaan. Ngayon po yung mga pag-ulan, ngayong gabi pa lang mararanasan na po yung maulang panahon. Dito yan sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Dito po concentrated yung mga pag-ulan ng bagyo. Kasama po dito ang Samar and Leyte provinces. Wait lang. Bago ko ituloy, alam nyo ba, may napanood akong video na naman, ni Chakaday. Pero hindi ko ipi-play dito. Ibibigyan ko lang kayo ng konting heads up. Alam nyo, halatang halatado talaga yung galawan ni Inday Sayad eh. Bakit, Derek? May bagyo. Hindi niya kasi ginagawa yun makikisene eh. Meron kasi nilabas na naman siyang video para maging relevant na naman sa nangyayaring panahon. Meron na naman siyang ginawa. Napapadalas ang paggawa ni Buday ng mga mensahe-mensahe na pagpapakita sa tao na siya ay mabait at nag-aalala, mga ganon. Samantalang lumalayas ka nga pag may bagyo, loko-lokon to. Diba? Kaya talagang at this point and at this moment in time, give me one. Talaga namang halatado ang paetyos at sa scripted drama ng Vice President. Boom! Oo, pagka nagkaroon ako ng time bukas, pag-usapan natin yan, basagin natin yung trip niyan. Talagang nagpapaka-relevant siya. Kaya pala gumawa ng video kasi may ganito.
Ginagawa niya ba to? Di ba hindi naman? Di naman siya gumagawa ng mensahe tungkol sa sakuna. Di ba? Inuunahan niya na kaagad kasi nga magbabaha na naman sa Davao. Oh. Ganon din ang Cebu, Bohol, Negros Island Region at pati na rin ang ilang bahagi ng Western Visayas. Ganon din po ang mararanasan sa halos buong Mindanao at meron po mga matitinding pag-ulan na inaasahan, lalong-lalo na sa may Caraga and Davao Region, Barm at maging dito sa northern portions ng Mindanao. Halos magdamag po yung mararanasan kaya na kung maging alerto po sa mataas na banta ng mga pagbaha o landslide. Bukas ang umaga, may mga malalakas na ulan pa rin. Dito po yan sa Visayas and Mindanao areas. At posible rin pong makaranas ng mga kalat-kalat na ulan ang ilang bahagi ng Bicol Region, ganun din ang Mindoro Provinces at Palawan. Pagsapit po ng hapon, mas mararanasan na yung malawakang mga pag-ulan sa Central and Western Visayas, ganun din sa may Zamboanga Peninsula at ganun din dito sa Barm. At medyo maulan na rin po ang panahon sa halos buong Mimaropa at pati na rin sa mas malaking bahagi pa ng Kabikulan. Mamaya, pagka may oras pa tayo, try kong isama yun sa content natin. Buisit eh. Plastic. Sino nga? Si Sarah nga, plastic. Ano pa bang inaasahan nyo dun? Sa ibang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, bukod po sa bahagyang paglamig ng ating panahon, posible rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Posibleng umulan na sa Luzon. Kaya huwag kayong pakampante, magdala kayo ng payong. Ay, may tanong ako sa inyo, mga kaiksena. Sana maraming nanonood na lalaki dito, ah. Wait lang, ilan ba nanonood? Wait lang, ah. Ilan nanonood sa atin? Taas ang kamay. Halos kalahati na... wait lang, balik natin. Nasaan na si Amor? Ay, hindi yan. Asan ba yun? Yan. May tanong ako sa mga lalaki. Pwede rin kayo sumagot, yung mga babae. Kapag ba nagdala ng payong ang isang lalaki, bakla? Boom! Aray ko. Hindi, tanong lang. Diba? Tanong lang, sagot kayo, oo, hindi. Kapag ba nagdala ng payong ang isang lalaki, bakla na? Pakisagot na lang. Tuloy mo, Amor. Ng hanging amihan. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Bakit mo tinanong yun, Derek? Ano meron? Mamaya, kasama yan sa magiging content natin. Doon sa mga hindi nakapanood kanina, mga kaiksena, bigyan ko lang kayo ng konting heads up o konting, yan, tandaan nyo yung sagot nyo, konting good news lang. Kasi kanina mahaba eh. Ito. So, yung kaninang pinlay natin nung live natin nung hapon, ito yung nilaunch ni Pangulong Bongbong Marcos at nagpakita nga sa publiko na sinasabi ng mga buang na mga DD shit. AI daw si Pangulong Bongbong Marcos. Queen Faith. Tama ba basa ko? Queen Faith. Happy birthday sa'yo and enjoy your day. Pakanton ka na sa mga kaibigan mo. Magpakain ka. Pakain ka naman. Aray ko. At syempre, lagi mong tatandaan, may handa man o wala, maging masaya ka dahil kahit papano nakakaraos ka direct sa buhay. Hindi. Nakakabayad ka ng utang. Ito na. So, good news lang to. Maiksi lang, mabilis lang. Sa mga hindi nakapanood kanina ng live natin, ito, napakaganda na naman ito, mga kaiksena. Inilunsad kanina ang Skills Passport mobile application ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, sa paggamit ng mobile app, magiging mas madali ang pag-access. Mobile app, hindi mobile. Mobile sa sakyan yun. Ito naman si Bongbong Marcos, sa paggamit ng mobile app, Mobile. Mobile kasi sakyan yun, di ba? magiging mas madali ang pag-access ng mga Pilipino sa teknikal na edukasyon, pagsasanay at trabaho. Dagdag niya, palalawakin pa ang scholarship at skills training, lalo't halos 20 billion pesos ang inilaan sa TESDA ngayong taon, ang pinakamalaking budget allotment sa kasaysayan ng ahensya. Yan. Sa pamamagitan ng TESDA Skills Passport mobile application, may all-in-one na digital platform na tayo. Dito makikita ninyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa TESDA trainees, scholarship, employment opportunities, TESDA accredited training institution, at TESDA online training courses. Meron din itong function na tumutulong sa mga gumagamit
na planuhin ang kanilang mga pagsasanay. Okay, palakpakan natin. Kung gusto mapanood yung kabuuan niya, nasa RTV Malacanang, ha? Maraming salamat, Mr. President. Thank you so much. O, halika na. Next na. O, type action dyan. Yung mga hindi pa naglalag dyan, o, kailangan pa ipaalala. O, bakit? O, mag-like na kayo. Kaya masaktan. Nasaan na ba yun? Saan na ba ako? Dito. O, ha? Ay, buhay. Ayan. O, pakilike na lang mga kaiksena, ha? Ito, mga kaiksena. Punta tayo sa issue at usapin ng, ito, road rage. Relax lang kayo sa main topic natin. Masyado kayo excited, eh. Kalma lang kayo. Habang buhay na Ito. pagbawi sa driver Ay, wala pa pala yung video, sorry. So, dito sa lugar, malapit sa amin, sa Kainta, nagkaroon ng road rage. Sayang, di ko nalaman agad para na-videoan ko eh. Para ako nag-vlog, charot. So, kung naalala nyo mga kaiksena, lagi ko pinapaalala sa inyo, pagdating sa kalsada, kailangan habaan nyo, pasensya nyo. Lagi nyo iisipin na uuwi pa kayo ng bahay. Ha? Kasi pagka pinairal nyo yung katapangan nyo at kambungan nyo, at hindi nyo naman alam kung sino yung makakasagupan nyo, mamaya may baril, mamaya may tubo, may baseball bat, 'di ba? So, halimbawa, marunong ka mapagsuntukan, may dala yung kalaban mo, o kaya naman, mayabang ka kasi lasing ka. Hindi ka mananalo ron, 'di ba? Ito kasi nangyari mga kaiksena, habang buhay na pagbawi sa driver's license, inirekomendang ipataw sa viral driver. Ito yung nagsuntukan, bulagta. Ayan, driver's license ang inirekomendang parusa sa nag-viral na motoristang nanggulpi sa kapwa niya driver sa Rizal. Saksi, si Von Aquino. Malapit sa amin yan. Napabuhay, ma'am. Sabi nila, magpaano daw sa abogado. Abogado, wala akong pera, ma'am. Wala akong pera. Ano ko, mahirap lang kami. Hindi napigil ni Mike ang kanyang emosyon matapos irekomenda ng hepe ng LTO ang perpetual revocation o habang buhay na pagbawi sa kanyang driver's license. Si Mike ang nakuhanan sa viral video na sinusuntok hanggang sa bumagsak ang nakaalitang driver na naglabas ng baseball bat sa Cainta, Rizal. Kwento ni Mike, ginitgit siya hanggang nauwi ito sa murahan. Kita ito sa video na ibinigay ni Mike sa GMA Integrated News. Hindi, lasing ka lang, boss! Huminto rin at bumaba ng sasakyan ng kaalitan. Aalis na raw sana siya para makaiwas, pero Habang nagpapaandar ako, ma'am, nakita ko yung baseball bat yung binunot niya. Sabi ko, sip-sip ko, buti baseball bat lang. Ngayon, akala ko hindi papalo. Pumunta siya ng gitna, ma'am, inabangan niya yung pagdaan ko. Pinalo niya ng ganyan. yung alin? Yung kotse ko, ma'am. Dito na Teka lang, boss. Boss, wait lang Sabi mo mahirap ka. Pero may kotse ka. Buti ka pa nga may kotse. Aray ko! Ako nga wala eh. 'Di ba? Alam niyo, hindi ka naman magkokotse kung hindi mo kaya eh, 'di ba? Unless na lang kung hindi ako na doon. Hindi ako naniniwala doon wala kang pera. Di kotse ka, wala kang pera. raw niya binaba ang driver hanggang sa mangyari ang panununtok. Aray. Bagsak! Bagsak! Humingi siya ngayon ng paumanhin sa nakaalitang driver. Sir, pasensya ka na talaga, sir. Hindi ko naman talaga gusto mangyari sa'yo, sir. Ako, sir, nung papakumbaba ako, simulat una pa lang, sir, pagtapos mangyari nun, sir. Nagmapakumbaba ako sa inyo, sir. Talagang hindi ka... Sir, pasensya ka na sa nangyari talaga. Kasalanan ko naman, Pero hindi ko naman ginusto yun, alam mo yun, Talagang na-trigger na lang din ako. Pero ang LTO, hindi kumbinsido sa kanyang paliwanag. Kitang-kita nyo naman talagang hinabol niya, sinaktan niya yung tao. Kahit naman kasalanan ng kabilang panig, tapos sinasabi niya kanina na nakainom, lasing, yun ang allegations niya, sana hindi siya nakipag-away doon. Ang nasaktan na driver, nagpadala ng medical certificate sa LTO. Yun nga ang kailangan dyan eh. Kahit sabihin mo pa na na
Siya yun ano sa'yo, hanggat maaari mo iwas ka na lang. Kasi pag pinatulan mo nga yan, ikaw talaga posibleng margabyado dyan. Diba? Pero pagpapaliwanagin pa rin daw dahil sa mga nakitang violation. Una, hindi raw rehistrado ang sasakyan. Napansin pa ako doon, yung plaka niya, hindi original yung plaka na nakalagay. Pangatlo, yung plaka niya halatang tinatago, nakatilt, para hindi makuha ng mga NCAP cameras. Pangatlo, kung totoong lasing siya, ba't siya nagdadrive ng lasing? Sinuspindi ng LTO ng 90 days ang kanyang lisensya. Posible rin daw itong ma-revoke. Samantala, uminit naman ang ulo ni LTO Chief Marcos Lacanilao habang ipinasusurrender ang driver's license ng presidente ng BMW Owner Society of Safe Riders Incorporated o BOSS sa pagdinig kanina kaugnay sa mga aksidente at traffic violation sa BOSS Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao. Nako, yan na naman yung Ironman Challenge na lintik na parwisyo rin talaga yan eh. Hindi, i-surrender mo yung driver's license mo. O gusto mong i-alarm ko yung driver's license mo kung ayaw mong i-surrender. Okay sir, I will surrender. Kasi naghihirap sa inyo, kinakausap ko kayo na maayos eh. Sorry po sir. For the record, wala po akong maraming pera. Ipinasurrender ng LTO ang lisensya ng organizer dahil iniimbestigahan ng mga paglabag sa batas trapiko sa naganap na event. Nabigo rin nila ang boss na isumite sa kanila ang listahan ng mga lumabag sa trapiko. Ang recommendation po namin dito sa LTO, itigil na yung ganyang endurance challenge. Kaya nga, endurance kayo eh. Para sa inyo lang yung kalsada. Aray ko! Di ba tama naman? Oo. Di ba sana kung di kayo nakakaperwisyo eh. Kung nakakaperwisyo na kayo, marami na kayo napeperwisyo eh. Tigilan nyo na yan. Boom! Muya sa bahay niya, magsitulog kayo. Charot. Kasi hindi na po ito tourism eh. Oo. Itinanggi rin ng LTO na nagbigay sila ng permit para sa naturang event. Oo. Ipatatawag Tama, nananahimik yung tricycle doon, no? May dalang tag dito, parang paninda pa yata, o binangga nung endurance, nagmamadali eh. O nangyari, disgrasya, di ba? din daw nila ang participants na may traffic violation. Though some of our participants clearly violated the traffic laws. Wait lang. Rocklas, silent follower here. Hello po, Derek. I always watching your live side. Live side? Hindi ka na silent follower. Nag-comment ka na eh. Aray ko! Ulit-ulit po namin sinasabi sa kanila na mag-follow traffic rules as well as national laws about traffic rules. We encourage our LGU units na mga kinausap namin as well as yung mga government agencies na kinausap namin na to apprehend all violators. Para gusto yung talagang magganyan ng endurance, ganito gawin nyo para wala kayong maabala. O, punta kayo sa buwan, doon kayo mag-endurance. Solo nyo lang doon. Kung anong gusto yung gawin, gastosan nyo. Endurance pala gusto nyo eh. Tingnan natin kung makabalik pa kayo. Diba? Oh. Traffic. Sakali raw magkaroon ulit ng ganitong event, huhulihin sila sa kalye. Oh, yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Okay. Ready na ba kayo? Sisimulan na natin. Nakapag-warm up na ako eh. Kung ready na kayo mga ka-eksena, ano pang iniintay nyo? Diba? Type action and let's start sa topic natin. Dali. Ready na? Okay. So, mga ka-eksena, pag-usapan natin tong isang DDS vlogger
na kung saan binigyan na nga ng love letter o ng subpoena. So, ngayon, deserve niya naman. Bakit, Direk? Kitang-kita naman yung ginawa niyang fake news Kaya lang, may nakakainis na part na, may nakakainis pang ginawa itong kumag na to. Dahil ginagawa niyang katatawanan yung ganong klaseng sitwasyon. Yan. 'Di ba? At wala, ganun pa rin. Baluktot pa rin yung utak. Sinabi na nga yung ganyan, yung maling ginawa niya, pipilit niya pa rin na wala daw siyang ginawang mali. Wala daw siyang ginawang kasinungalingan. So, malinaw na malinaw, mga ka-eksena, ano to? Conservative PH Vibes. Direct pa future channel ko. Ay, thank you so much. Yan. Sa mga gustong mag-subscribe, check out nyo yung channel ni Conservative PH Vibe. Siguraduhin mo na magugustuhan yan, So, eto na mga ka-eksena, makinig ng mabuti. Bigyan lang muna natin ng recall yung kasong yung nangyaring paglalabas ng peking dokumento ng St. Luke's nga, galing sa St. Luke's, nilabas nila at nag-edit pa para palabasin na maluba ang karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang kumalat sa social media na ang dami ng ikinumento na kung ano-ano. So, may warning kasi yung St. Luke's. Hindi lang dahil ito ay tawag dito, problema na, ano man tawag doon? National Security kineme-eme. Ganyan. Ito. Pakinggan muna natin tong recall na to. Malacanang condemns the circulation of a fabricated medical report supposedly stating the condition of President Bongbong Marcos, who was briefly hospitalized last week. The palace warns the document being shared online is fake and malicious. Ivy Reyes is reporting live from Malacanang. Hi, Ivy. Tell us what was stated in that document. Yes, Maya Malacanang, together with St. Luke's Medical Center, has heavily condemned a circulating photo with President Bongbong Marcos' name. St. Luke's Medical Center has already clarified the photo as fake and falsified. The photo in question says PBBM has severe diverticulitis, indicating clinical deterioration, among other relevant medical. Wait lang. Si Queen Faith hindi nakikinig. Binati ko na kanina, no? Hindi siya nakikinig. Di ka nanonood, no? Ngayon ka lang bumalik. O di ko alam, sobrang late mo naman. Binati kita kanina, hindi ka nakinig Concerns. St. Luke's then advised the public that any medical document obtained, posted, or shared outside their official channel. Ayan na mga ka-eksena. Ito yung gusto ko ipakita sa recall. Ito na nga yung inirelease ng St. Luke's, di ba? So, yung ngongi, itong vlogger na DDS na mimiyak, pinipilit pa yung sarili niyang ilusot, di ba? Halimbawa, nakita mo lang din yan, share mo rin, di ba? Tawag dito, wala video direct. Ay, sorry. Ba't gano'n? Nalilibang ako, sorry. Ayan, ito na. Sorry na, Sorry na, Di ba pwede mag-sorry? Di ba? Pwede naman mag-sorry, di ba? Ano bang gusto nyo? Yung katawan ko? Hindi pwede. Aray ko. Boom! Ito lang naman yung gusto ko ipakita sa inyo, Yan, wait lang kasi ganoon din naman yun Yan, kusog natin ng konti. Yan. So, ito yun mga ka-eksena yung kumakalat. Ito na wag na po kayo magalit Ito na Malinaw na malinaw na sa pinakita ko kanina mga ka-eksena. Ano daw? Direct Freddy, sana katulad ni Atty. Glenn, pa-shoutout naman po. Birthday na anak ko si Felicity Geronimo. Felicity Geronimo, happy birthday to you. Game na. Game na. Mamaya na yung bati natin kasi nadidistract ako. Alam niyo naman pagka nadidistract ako, nawawala yung mga punchline ko. So, may pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, iniiyak nung vlogger na DDS na mimiyak, keso isinare lang daw niya, tapos
Pinalinaw niya lang daw. Mamaya ipapakita ko sa inyo yun. Ito na. MB Los Angeles. Maraming thank you po. Game. Public that any medical document obtained, posted, or shared outside their official channel. Basahin natin. St. Luke Medical Center is aware of medical test result falsely circulating online on social media claiming to pertain President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. These documents are fake and falsified. Yan. The public is strongly urged to exercise caution and responsibility sharing unverified and unofficial information, particularly alleged medical results, as doing as may contribute to spread of false information and may expose individuals to legal consequences. 'Di ba? Yun na nga sinabi na nga tas tigas ng mukha nung ngungu 'Di ba? Channels are considered fraudulent and falsified. The hospital also cautioned the sharing of unofficial medical St. Luke's Medical strictly upholds patient confidentiality and data privacy. Medical results are released only to the patient herself through authorized and official hospital channels. results, as these may constitute legal consequences. Meanwhile, the presidential communication... Okay na doon, mga ka-eksena. Ngayon, pakita natin. Wait lang yung ito. Yan. Ito muna pala. Ito muna. Wait lang. Balik natin. Yan. So, ayan na mga ka-eksena. Wait lang may kulang Wait lang. May kulang. Yan. May papakita pa ako. Wait lang okay. Where is it na? Nawala yung post Yan. Ngayon, yan sa picture na mga ka-eksena, ito sabi, may subpina na ako. Sabi mo direct na maayos. 'Di ba Nelson Copino, maraming salamat May subpina na ako. Amaan, numatinin. Aray ko. Salamat na muro of elimination sa pag-atin dito sa bahay Aray ko. May maitni wentuhan at awanan. Iyo mga morning. Aray ko. Ayusin mo direct. Hindi, ito nga, sabi niya dito, may subpina na ako sa wakas, dumating na din. Salamat National Bureau of Investigation sa paghatid dito. Natural, sino maghahatid niyan? Ako? Tanga. Aray ko. Natural, NBI magdadala niyan. Sino gusto mo? Sa paghatid daw sa bahay niya, may maikling kwentuhan at tawanan daw, sabi niya. Ano gusto mong palabasin? Close kayo ng NBI, ganon? Boom! Yan ang sabi niya. Ngayon, di nakatanggap na. Lumipas ngayon mga ka-eksena yung oras. Ito sunod na post niya. Saan na yun? Yan. Yan ang sunod na post niya. Sabi niya dito mga ka-eksena. Yan. Yan. Namigay nga ng umpina pero wala nga nanay na sino na file. Alamatan naman ni uno na maaman amalay na ako tapos walang pangalan. Aray ko. Ayusin mo. So sabi niya dito, mga ka-eksena dyan sa picture na yan, post niya 9 hours ago, nagbigay nga ng subpina pero walang nakalagay kung sino nag-file. Yun ang sabi niya. Karapatan daw niya, siguro pa, malaman kung sino yung nag-file. Malaman yun kasi aabalahin daw siya. Tanga-tanga ka ba? Ikaw gumawa na katarantaduhan mo tapos magreklamo ka kung maaabala ka. Bobo ka ba? Aray ko. Di ba? Hindi, tama naman, di ba? Kasi yung sinabi niya rito na karapatan niya daw malaman kasi aabalahin daw siya. Tapos walang pangalan nakalagay. Ingot ka pala di ba?
Bakit direct? Ito yan, oh. Sana yun? Oh. Kasi natin yan. Ay, nawala. Bakit nawala yun? Ba yan? Wait lang. Aha. Sana. Yan. Aha. Ayon sa isang abogado, mga kaiksena, ha? At alam ko din, ganun din eh. Kasi, mga kaiksena, ang alam ko, pagdating sa NBI, mga kaiksena, pwede silang mag-investigate ng sarili nila. Pwede rin sila mismo ang gumawa ng aksyon sa nalaman nilang irregularidad. 'Di ba? Hindi porket walang nakalagay, joke-joke lang yung tawag dito, yung subpoena sa'yo. 'Di ba? Oh, ito nga, sabi nga dito sa post ni Attorney Jesus Palsis, isang DDS vlogger, Jack Argota, got subpoena by the NBI and he's asking why there is no name complainant. For your information, the NBI can investigate on its own. Sumagot na lang bakit nag-post pa ng peking St. Luke's medical record ni BBM. Walang taka sa cybercrime. Diba? Ano pang meron, direct? Ito pa, mga kaiksena, may papakita ko sa inyo, ha. Kasi ko muna yan, ha. Asiwa, eh. Kasalanan mo yan. Kasalanan mo yan. Ha? Ngongo. Ito pa, oh. Ito yung sinasabi ko pa sa inyo na malisyoso ka talagang hindot ka, eh. Diba? Yun nga po, malditang lola, diba? Ang NBI, pagdating sa seguridad, kapakanan ng ating Pangulo, isa yan sa pwedeng gumalaw o maksyon. At hindi na kailangan pa kung yan halimbawa nakalagay sa batas na halimbawa pag may ginawa sa presidente, may ganito sa presidente, sila yung a-action dyan. Alam nga naman, karpintero gumawa. So ito ang ipapakita kong susunod, mga kaiksena. Nagpapakita lamang kung gaano talaga kasinungaling at kung gaano talaga kawalang ya itong ngongo na to. Alam nyo, di ko gusto sanang magsasalita ng ganito, pero kasi deserve niya to eh. Kasi balasubas eh. Alam mo yon, yung ganyan ka na nga, pero sana inaayon mo na sana yung sarili mo o yung itsura mo. Kumbaga, hindi ako nagmamaganda, hindi ako nagmamagaling, hindi ako nagmamalinis. Sa kasabihan baga, 'di ba? Kumbaga, ayan ka na nga pero ganyan pa yung ugali mo. Kumbaga, ganyan ka na nga, sana maging mabait kang tao at maging totoo kang tao, hindi yung para kang engot talaga diyan, no. 'Di ba? Ano ba ipapakita mo, Direk? Ito, patungkol kay Attorney Claire. Alam niyo to? Ano meron diyan? Ginawa niya ng issue si Attorney Claire at saka si PBBM. Gusto niya palabasin, nakabit pa si Attorney Claire dito. Boom! 'Di ba? Hindi kami magtataka sa iyo kung bakit ganyan ang inabot mo. 'Di ba? Sakto. Nakita ngayon yung post mo, pakalat ka ng ganun. Edi wow. Pakinggan nyo to, mga kaiksena, kung gaano kagago tong ngongi na to. Matapang naman siya eh. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya pala mura. Kaya siguro, correct me if I'm wrong, Lord. Kaya nyo siguro ginanto to kasi yung ugali ganyan eh, no? Sa tingin nyo po. Ay, hindi pala. Ganun po ba yun? Hindi siya nagmumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead at kung paano umaandar ang gobyerno at yung mga tao niya. Doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. Kabit at natuliwan ko. Kita nyo? Kita nyo, di ba? So, ganun ba yun kapag ipinagtatanggol mo? Halimbawa, ako pinagtatanggol ko si Pangulong Bongbong Marcos. So, kabit ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Akin na nga yung utak mo. Magfa-vulcanize tayo. So, ikaw, pinagtatanggol mo si Digong. So, ano ka ni Digong? Diba? Wala niyang buhay ito. Huwag mo kasing ipilit, pre. Kasi ang ginagawa mo lang naman sa pagiging political vlogger mo, talagang mangwalang yalang, 'di ba? Yung sinasabi mo, yung mga ang mga sinasabi mo puro mura, puro panlalait, 'di ba?
Yun talaga yung atake mo eh. So sinabi na malinaw dito ni Atty. Claire kung ano yung komento niya. So paano ba masabing matapang ang isang tao o si PBBM? Tapos sagot mo, kabit ata to eh. Ano ba si Atty. Claire? 'Di ba? Oh, ini-interview pati siya diyan. So sumagot, ano gusto mong gawin ni Atty. Claire? Syukran, tanga. Boom. Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Di ba? Di ba sa interview yan eh, oh. Ini-interview siya dyan, di ba? O ngayon, sasagot siya. From his own. Ano, di siyempre, sagot, di ba? Ano gagawin niya? Hindi sasagot. Tatakbo, syukran. Bobo lang eh, no? Doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. Kabit at ni Marcos, no? Dahil mo kayo asawa niya kung ipapanggol mo eh. O, paano naman yung mga DD shit na daig pa ang magtanggol yung si Hanilit? Di ba? Oh. Halimbawa, si Mocha, kabit, ito lang, kukunin lang natin yung logic niya eh. So, pinagtatanggol ni Mocha ng waga si matandang fentanyl, so si Mocha, kabit. Aray ko. Ganon? Ganon yun, te? Tanga yarn? Di ba? Oh, sino pa? So, si Maharlika, pinagtatanggol niya ng wakas si Digong, kabit din si Maharlika. Aray ko. Di ba? Ano ba naman yan? Tapos, oh. Pati yung, tawag dito, pati yung subtitle, ngungu pa rin yun, kung ipapangol mo eh. Ano daw? Tingnan natin. Oh. Kabit at ni Marcos, no? Dahil mo kayo asawa niya kung ipapanggol mo eh. Tingnan mo, pati yung subtitle nahirapan sa'yo. Kung ipapangul mo, ano ipapangul? Wow, ang lalim. Diba? Direct in fairness, Sir Jack, baka naging ganyan na lang siya dahil ganyan itsura niya mula pa nung pagkabata niya. Baka sa environment na lang din niya nung bata siya. Ay, hindi! Boom! Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit, Direk? Ito, totoong kwento niyan. Sabi niya kung bakit siya naging ngongo. Boom! O ngayon, kayo musga. Ha? O, ayon sa kanya. Sige, pakinggan natin kung bakit naging ngongo si Sir Jack. Pasok. Oh, bakit? Alam mo na yung kikibara ko. Oh, na yung mga dambuhala o mga buhaya oh. Oh, meron daw siyang biyak dito sa likod. May peklat. Oh, may peklat may peklat. Oh. Tapos Oh, ano nangyari? Konektado daw 'yan. Yung ngongo sa harapan niya, yung biyak niya daw tsaka sa likod, konektado. Bakit? Akala ni kikibara, inborn to inborn. Hindi pala inborn. Sabi ko na nga ba, hindi pala inborn eh. Oh. Tama. Oh, tanga ka daw, J. Guevara, tanga ka. Sabi. Oh. Nakala. Boom! Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Boom! Napana daw. Direk, ikaw naman masyado mo na sineseryoso eh. Exactly. Sinasarcastic lang natin. Tingnan nyo nga, pati sarili ginagago eh. Diba? Oh, pinana daw yung siya. Oo, pinana daw sa likod. Lumabas saan? Napana to. Oh, napana. Legit. Legit daw, legit. Napana daw, legit. Arrow. Bow, bow. Arrow bow daw, arrow bow. Asa ba na yun? Nung maliit pa ako. Pakinggan natin, may kwento. Kasama ako ng lolo ko sa Nakaloban. Late. Hakloban? Tacloban. Waray kami. Waray, oh. Malawak yung namin farm. Yung farm namin malawak.
Meron bang farm na hindi malawak? Akin na nga yung utak mo. Magfa-vulcanize tayo. Kasi alam ko pag sinabing farm, malaki yan eh. Farm malawak. Farm namin malawak. Tanga? Aray ko. Farm daw. Malawak. Obviously. Ba't mo patatawaging farm yan? Hindi malawak yan. Ang farm ay composed ng iba't ibang uri ng mga hayop. Yan. Kaya kailangan malawak. Alam mong, ko naman. Oo. Oh, yan, may farm. Opo. Naglalakbay kami ng lolo ko. Lalakbay, ha? Lalakbay kami. Lumakpas kami sa burger. Burger? Lumampas kayo sa burger? Border? Tang boy talaga to. Border pala. Akala ko burger. Oh. Hamburger? Burger. Oh, tinan mo, kahit yung mga kasama niya, naguguluhan din eh, di ba? Ang akala din nila, burger eh. Border pala. Burger. Burger. Tawin na imam, ano na pala, imam angkan na pala, imam angkan. Imam nalibo. Mukhang ilang, ang makasilikuan yung lolo ko, silikuan. Ulitin natin, medyo baka hindi narinig eh. Burger. Border. Tawin na imam, ano na pala, imam angkan na pala, imam angkan. Imam nalibo. Ibang angka na daw yon, ibang tribo. Sabi niya. Mukhang ilang, ang makasilikuan yung lolo ko, silikuan. Oo, parang ganun. Ako ng lolo ko, kung nakila nyo, malis na kayo rito, papatayin namin kayo lahat. Nagkalawala kami, mat lahat, ang dami naman. Parang gano'n, malit pa ako ng 3 years old ko, gano'n. True story, habol ng lolo ko, ako. Habol ng lolo ko, ako, lumakbo ka na. Lolo, bakit? Basta lumakbo ka. Haba ng kwento lumakbo ako. Lumakbo yung lolo ko may nana eh. Lolo daw niya may nana? Aray ko. Sabi niya, mayroon daw pa sa border, tapos paglampas daw doon, ibang angka na daw. Tapos sinigawan daw yung lolo niya na, mas na kayo dito, papatayin ko kayong lahat. Dalawa lang daw sila, ba't ang dami daw, sabi. Tapos sabi ngayon ng lolo niya, Apo, tumakbo ka na. O, di siya, sabi, Lolo, ba't ako tatakbo? Tapos sabi, yung lolo daw niya, may nana. Boom! Ulitin natin. Oh. Lolo ko may nana eh. Oh, lolo niya may nana. Dintik niya, baka may pigsa yung lolo mo. Akin na nga yung utak mo. Magfa-vulcanize tayo. Baka may pigsa. Ito rin natin. Nauna lolo ko, nauna. May nana. Pinana pala. Kala ko may nana. Aray ko. Pinana. Ayusin mo kasi. Ganon, di ba? Pinana. Akala ko may nana tuloy. Baka may tigyawat. Lolo ko may nana eh. Oh, sabi niya eh. Lolo ko may nana eh. Parang kwento ah. Tumakbo lolo ko may nana eh. Oh, lolo niya may nana. Nauna lolo ko, nauna. May nana. May nana. Lolo ko na lolo ko. Ay, buhay pa. Oh, putik na, lupit ah. Lolo niya, tinamaan dito ng pana, tumagos dito daw dito, pero boy pa rin nakasurvive. Sige, palusutin natin. Yung lolo niya, tinamaan ng pana dito. Nakasurvive. Tapos? Ako naman, magmamahal sa akin. Alam mo, apokalipto. May nana yun, di ba? Si Jaguar, may nana, di ba? Nilamahan nila sa Jaguar, di ba? Ako, hala ko nilamahan, di ba? Yun. Lumagos nila. Akin na nga yung utak mo. Magfa-vulcanize tayo. Siya naman daw, pinana dito sa likod. Sa may hiwa niya, peklat. Tumagos daw sa nguso. Ayan, tumagos sa nguso. O, tumagos. Ulitin natin ha. Ako, hala ko nilamahan, di ba? Yun. Ayan, binana. Lumagos nila. O, yun. Kaya pala eh. Lumagos ba? Sa paalala nila, alam ba't naging dalawa yan? O, isang pana lang. O, sa bagay, isa lang yun eh. Isa lang, di ba? O, ngayon. Ay, ulo ko. No. Ulo. Ito ako ha. Ito ako. Naipana. O, andun daw yung nana.
Hindi, dire. Pana. Ay, pana. O, andun daw yung pana. Akala ko nana eh. Oh. Ginanon ng lolo ko. Hinana. Hinana? Anong hinala? Pinayo ko yung lolo niya. Ginawa daw ng lolo niya, hinala. Anong hinala? Tabang hinala yung pana? Diba? Oh, dali natin. So, hinala. Direct mali. Ano? Hinatak. Okay. Hinatak pala. Hinatak. Hinatak. Oh. Bumeno ko, binaon mo eh. Binaon mo. Ako, binaon. Nanalo ko na. Oh. Binaon niya. Papahalak niya. Boom, nanawala. Ako nila iwan sa unaw. Ano eh. Boom! So, ano point mo direct dyan? So, dito mga ka-eksena, obviously, kwentong barbero. Kwento lang na mismo yung sarili niya, niloloko niya rito, di ba? Saan ka naman makakita, pinana ka rito, buhay ka pa. Really? Tapos hinatak pa, naiwan pa daw yung kaperasong biyak niya rito do sa likod niya hanggang ngayon, sabi niya. Di ba? Sila lang nagagaguan pa, di ba? Easy. Naintindihan niyo kung bakit ko pinakita to. So, dun pa lang mga ka-eksena sa kanina yung kay Attorney Claire, di ba? Biruin nyo, pakalat niya. Hindi na nga lang siya pinapatulan eh. Pakalat niya dahil pinagtatanggol daw ni Attorney Claire o ni Yussi Claire si Pangulong Bongbong Marcos, kabit na. Ano ba trabaho ni Attorney Claire? Di ba? Di ba? Ngayon, doon sa post niya, mga ka-eksena, nasa na ba yun? Nasave ko ba? Nasave ko ba yun? Wait lang. Doon sa pinost niya na peking medical kineme-eme, ang nakalagay pati doon, sa sinabi niya, sa tingin niya, may sakit na cancer. Ito, sorry po sa words ko Sa post niya, kaya siya na ano rin doon, bukod sa pag-share niya ng medical records. Sinabi niya pa doon na may cancer si Pangulong Bongbong Marcos sa betlog. Boom! Di ba kung gaano kagago? Kita nyo? Tapos ngayon, feeling mo, nagsasabi ka ng totoo. Sa mga kwento mo lang at sa mga ginagawa mo, nakikita naman talaga kung ano ugali mo. Ikaw, direct, madalas ka rin magganyan. Alam nyo kapag nagbibiro ako at alam nyo kapag nagkakikwentong barbero ko. Pero hindi natin ginagamit ng literal para sabihin ganito, ganyan. Pero ito literal eh, 'di ba? Mag-akusa ka ng kabit, mag-akusa ka ng ganito. May sakit na ganito, nagpakalat ka o nasumpi na ka ngayon. 'Di ba? Ganyan, alam mo, naawa ako dito eh, sa totoo lang. Pero hindi ko naman mapigilan sarili kong maging palaban din kasi pagka hinayaan ko yung awa ko dyan, ang sama ng bunganga niyan eh. Gusto niyo yung sample? Gusto niyo yung sample? Papakitaan ko kayo kung gaano kasama bunganga niyan, ha? Sipin nyo, influencer yan, ha? Biglang napuntang political vlogging. Papakita natin sa inyo, sige. Sample ng bunganga niyan. Aray ko! Pakita natin. Yan. Punta tayo dito sa mga ano niya. Videos niya. Pakita ko sa inyo. Ano yan? Yan. Yan. Wait lang hinahanap lang natin yung saan na yun? Wala pa Yan. Wala. Wala. Anak na yung kanina. Ito. Naku, ang dami na nawala Teka lang, naglo-loading pa eh. Loading siya, dodong. Nawala.
Ayan, malapit na yata. Malapit na. Kasi nawala eh. Naku, nawala pa nga yata oh. Makita ah. Yan, balik na lang natin. Ay, Pompom, maraming salamat Pompom ah. Thank you po. Wait lang. Balikan natin kung makikita ko dito. Ako nawala pa nga yata. Nawala pa oh. Bad trip. Sa cellphone ko kasi sinave yun eh. Ah, ito na lang. Wait lang. Wait lang ah. Oh, wala nga oh. Iba yung nakita ko ah. Iba yung lumalabas ah. Ito yata yun eh. O yung mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo para ano naman, para naman maganda ang labanan. Oo, yung mga hindi pa nakakapag-like. Wait lang. Ito ba yun? Hindi. Nawala eh. Sayang. Ganda pa naman nun. Wait lang ah. Wala pa. Bad trip oh. Dito ko na lang pala tignan. Dito. Wait lang. Lintik na yan. Wala pa. Hindi na nakita. Basta, ganito na lang. Hindi ko mapakita eh. Wala yung ano niya eh. Yung nakita kong video kanina na wala eh. Or hindi ko lang talaga makita. Ano ba yun? Hindi eh. Ito na lang. So yun, mga kaiksena. Ngayon, dahil hindi ko mapakita, kwento ko na lang sa inyo. Ano daw? Hindi siya dapat kaawaan sa pagiging PWD niya kasi siya mismo ang bumabastos sa sarili niya. Hindi, yung sa akin lang naman, mga kaiksena. Hi, Ma'am Ligaya. Direct automatic kapag nakita ko. Thank you po. Maraming salamat. Wala pa man. Okay? Tawag dito. Kaya ko lang nasasabi sa kanya na naawa ako sa kanya kasi nga yung kalagayan niya sana eh imbis na dalhin niya sana sa tamang pamamaraan para hindi siya kainisan. Oo, kinakatuwaan siya nung iba, 'di ba? Parang ang pangit, 'di ba? Na kinakatuwaan ka nung iba dahil sa pangit mong ugali. 'Di ba? Nakakaawa. Mas magandang katuwaan ka kung yung ugali mo kaaya-aya o nakakatuwa dahil mabait ka o kaya magalang ka, ganun. Pero yung kinatutuwaan ka kasi yung bunganga mo, 'di ba? Oo, ako aminado ko na minsan maano yung bunganga ko dahil sa content kung may nirerebat tayo, may inaano tayo na ganyan. Pero kung yung natural na biglang out of the blue gagawa ka ng video tas pagmumuray mo na kagad yung tao o kaya magsasabi ka na ng ganito dun sa tao, 'di ba? Mabalik muna tayo sa payong. Aray ko. Ulit, wala lang, nakitan lang ako dito mga kaiksena sa video nito eh. Tanong ko kapag ba ang isang lalaki ay nagdadala ng payong o may payong, bakla na. Ano sagot nyo?
Correct, direct. Kinatutuan siya sa masamang gawain ng mga kapwa niya, masamang ugali. Iyon na nga, di ba? Oh, ano sagot nyo? Kapag ang lalaki may dalang payong bakla, oh, ito, panoorin nyo to. Oh. Okay, pasok. Umulan na. Oh, kuya, parang wala akong pakiramdam ah. Naulan na. Ano naman? Wala akong payong. Wala akong magpapahayong. Bakla ba ako? Aray ko. Diba? Mentalidad ng tanga. Yan. Salamat Jaime Morgan. Thank you po. Yan ang mentalidad ng tanga. Porket magpapayong ka, bakla ka na. Oh, bakit mo nasabing tanga direct? Oh, inuuna niya yung pagiging tanga niya. O, di siya naman ang magkakasakit, di ba? Siya naman ang mababasa ang damit. O, sinong tanga? Di ba? Muntanga talaga. Ganyan kalaki ang hatred niyan sa mga bakla. Sobra. Siguro to, ewan ko bakit. Kasi, iba talaga yung dugo niya sa mga bakla eh. Baka gusto magbakla nito, kaya lang kasi ang pangit pag nagbakla to, ganyan na siya, 'di ba? Kaya mas pinili niya siguro maging lalaki. Pero tingin ko baka bakla to eh. Kahit sabihin niya pang waray siya, hindi niya lang magawa magladlad kasi nga, 'di ba? Ang pangit naman, maglaladlad ka, laki mong bakulaw tapos may biyak pa. Boom. Paano 'yun? Empty. Empty. Bungi. Ano? Sinong bungi? Bungi. Ni ano nang. Ni-imagine ko lang. Ini-imagine ko lang. Baka ano ko lang naman yun. Ano ko lang. Kasi grabe yung galit niya sa mga bakla eh. Di ba? Meron siyang tinatawag na gooding at bading. Pero dito sa punto na to, 'di ba? Ang basic mo, napakabobo. May dala ka lang payong, bakla ka na, tanga. Aray ko. 'Di ba? Oh, ngayon. Hoy, grabe yung bunganga mo, ano tawag dito? Oy, Chona Wooldridge, ikaw Oh, ito na. Wag nyo na lang panoorin yung videos kasi ibang videos talaga nito. Mabibisit kayo sa sa bunganga, yung mga mura, panlalait, ganun. Kaya hindi ko nire-recommendang panoorin nyo. So, mabalik tayo mga ka-eksena. Tawag dito, direct, ibig sabihin, galit din siya kay Banat Bay. Tanungin nyo siya. Ganun nga, kaya nga mukhang tanga nga. Diba? Diyos ko, hindi nag-iisip eh. So, balik tayo mga ka-eksena dito. So, ngayon, tapos na tayo dyan, mga ka-eksena ha. Dito sabi niya, 3 purse yarn. Anyway, haharapin ko yan in good faith. What? Paano mo harapin in good faith? 'Di ba? Alam mo sa sarili mo na ginawa mo 'yon kasi nga hindi dahil sa in good faith. Ikaw ay anti-Marcos ka kasi. Hindi ka magpo-post doon at hindi ka magagawa ng imbento na may cancer pa sa betlog eh. Kung in good faith ka, gunggong. 'Di ba? Thank you po Ma'am Neng Flavier. Ayun, ang taba-taba na ni Baby. So, dito pa lang talagang wala kiss. Pero, bahala siya kung anong trip niya sa buhay. Dumako naman tayo sa kanilang ina. Sinong ina direct? Ang kanilang ina ng kasinungalingan. Ang ina nila. Sino yan? Walang iba kung hindi, sino? Ito. Yan. Ay, hindi kita. Direct lakayan mo. Yan. So, kanina trending to sa social media, mga ka-eksena. Which is, nung isang araw pa yan na nangyari na issue. Kumbaga, nag-trending sa social media kanina. Kaya ang dami nagpo-post, nakita ko din. Kunin ko nga. So, ano sabi? Kilala niyo si Malutikia, di ba?
Sino yung direct? Wait lang. Ito yata yun eh. Ito ba yun? Yan. Ay, Neng Flavier, maraming salamat po Yan Wag naman. Ano wag naman? Sa bagay mali. Dapat baboy. Sorry. Yan. Balik tayo. Ay, nako. So, dito mga ka-eksena, talagang di ko malubos maisip. Sabi nga ni Malditang Lola 'di ba? Noong isang araw, ang mga makapili nakabayong. Pero ngayon, mga nakabarong, dress ng naka-Pilipinyana, 'di ba? Hindi na kagaya dati, na talaga nagtatago at nagtatakip ng muka sa kahihiyan yung mga traidor, balimbing at sinungaling. Pero ngayon mga ka-eksena, lantaran. Talagang wala nang pinipili. 'Di ba? Sabi niya dito, the first female Senate President, history was made today. Anong was made today? Boom! Kailan nangyari yan? Aray ko! 'Di ba? So yan ang pinakalat niya mga ka-eksena nung time na yon, nung si Loren ang umupo dyan. Kasi bakit kaya niya napakalat yun? Malamang sa malamang mga ka-eksena, tawag dito, nasabihan na sila kung anong plano, yung mga ganon-ganon, yung kumakausap kay Lawrence, malamang nasabihan na si Tikia noon. 'Di ba? Ay, maraming salamat po, Ma'am Neng Flavier ulit kaso hindi umubra. Kaso walang nangyaring rigo doon, walang nangyaring palitan, walang nangyaring kudita. So, yung kanyang sinabi na yan, actually mga ka-eksena, tawag dito, hindi niya na nagawang mabura siguro to. O talagang hinayaan niya na lang. Garapal talaga mga ka-eksena, garapala Kaya biglang nag-post ang, asa na yun? Ay, mali. Asa na ba yun? Yan. So, yung yung Inquirer mga ka-eksena ay nag-post. Pinak-check ngayon. Yan. Sabi dito, no change in Senate leadership. Just in, Senate President Vicente Soto III confirmed that the majority bloc successfully blocked the attempt of change the Senate leadership. Siguro si Malutikia, mahina yata yung speaker ng pinapanoorang cellphone o TV o PC. Hindi yata naririnig yung mga pinagsasabi doon na nakaupo si Loren. Diba? Kaya akala niya, nung pag-post niya, nadeklara na. Kaya ayun, nag-fake news ang kanilang nanay. It's the majority block that, hindi ko masyado makita. Zoom natin. Duduling, dito na lang sa cellphone ko. Meron din akong kopya niyan. Saan ba yan? Wet lang. Yan. Sabi dito, it's the majority block that thwarted the attempt for coup the ITAT. Soto told reporters. Reporters earlier came that Senator Loren Legarda was poised to replace Soto. So hindi nagkatotoo. So may plano. Kumbaga ready na sana sila Kaso nabutata. Hindi nangyari. Kaya sila nagkaroon ng celebration. Nung nakita nyo may nag-get together sila yung mga doon. Sila Tito Sen. Kasi hindi nagtagumpay ang maitim na balak ng mga tagapagtanggol ni Digong ni Sara. Yun ang doon mga ka-eksena. Yan, Kasi balot ng taba ang eardrums ni Malu kaya hindi niya naririnig ang news. Diba? Grabe mga ka-eksena. Ngayon, susulitin na oras ba? 1:20. Sige. Isusulitin natin mga ka-eksena. Ihahabol ko sa inyo si Sara dito para mapakita ko sa inyo. Wait lang. OVP. Yan. For the office of the Vice President, it's not the first time that... Migil ka.
So, eto na. Ay, nako. Gravity. Kagarapal. Ay, mali. Kagarapal. Yan. Wait lang ha. Wait lang. So, eto mga kaiksena. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, na sabi ko, itong Vice President na to, ang kapal ng muka, at talagang pinagkakalantaran nilang mabuti yung kanilang drama propaganda. Oo. Tanungin ko kayo mga kaiksena, sa tuwing magkakaroon ng bagyo, nung panahon na maging umupo na sila ni Pangulong Bongbong Marcos, saan nagpupunta si Sara pag may bagyo? Diba? Saan siya madalas matatagpuan? Si Sara. Aray ko. Oh. At pagkatapos, bukod doon, anong sagot nyo? 'Di ba? Lumalamyerda, tumatakas, nag-iibang bansa, may nanonood ng concert, 'di ba? Oy, shoutout DJ Byron. At sa mga hindi pa nakasubscribe kay DJ Byron, paki-subscribe, support nyo na ha. Support nyo na, okay? Oh. Ngayon, mga kaiksena, nakakatawa ang dramatization nila at yung scriptwriter nila para lang maging relevant si Sara, 'di ba? Gumawa na naman sila. Pansinin niyo to, lagi na silang sumasagot, lagi na sila may ginagawang pahayag para pag gawin nilang mabuting tae. Sabi nga ni Sara, shit. Siya. 'Di ba? So ito, pakinggan natin mga kaiksena. Kailan niyo nakitang gumanto si Sara? Oh, 'di ba? Talagang pautot nila talaga 'to eh. Yung drama. Oh, sige, pasok. Mga kababayan. Binalita natin kanina yung tungkol sa Bagyong Basyang, ha? Bagyong Basyang, reaksyon na natin. Talagang kailangan niya maggawa ng mga pahayag para maging relevant sa araw-araw. Ganyan na ngayon yung ginagawa ni Sara. Hayop na yan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Tangin talaga, oh. Nakakakilabot magsalita. Halatang halata mo eh. 'Di ba? Hindi mo maramdaman yung sinasabi kung sa puso nang gagaling Aray ko. 'Di ba? Kamakailan lamang ang mga sakuna ng pagguho ng lupa sa Cebu at iba't ibang aksidente sa dagat ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kayo, tanungin ko kayo, hindi nyo ba prioridad ang kaligtasan nyo? Inumin mo naman, Sara. Sino bang tao hindi prioridad ang kaligtasan niya o at kaligtasan ng pamilya niya? Natural, lahat ng tao, isa yan, number 1 yan, na prioridad. Siyempre, kailangan, di ka masaktan, di ka mapano, walang mangyari sa'yo masama. Ano ba naman tong buhay talaga na to? Ginagawa talaga kayong bobo ni Sara. Mga DDS, no? Diyos ko, kawawa talaga kayo dyan. Sa lugar ng trabaho, sa ating araw-araw na paglalakbay. Di ba? Grabe. Sobrang na-flip na naman ang buhay ko sa sinabi mo. Napakalalim at napakaganda. Ngayon ko lang narinig yan sa buhay ko. Ang galing mo. Promise. Kaya nga may salitang ingat, di ba? Kaya nga may salitang huwag kang ganto ka palagi. Kasi pina-priority mo na hindi ka mapapano, mapasama, masaktan, o ano ma-aksidente. Bungol. At maging sa loob ng ating mga tahanan. Diyos ko, napakalalim talaga. Ang lalim ng mga binibitawan ng Vice President. Talagang pang-international. Diyos mio, Marimar. Palitan nyo na yung ano nyo.
Yung director nyo, yung script writer nyo, ang pangit. Diyos ko, paka-basic na lang ng sinasabi mo, hirap na hirap ka pa. Habang may panibagong bagyong dumaraan sa ating bansa at sa mga susunod pa na sakuna. 'Di ba? May ganyan ba siyang ginagawa before? Wala, 'di ba? O bakit niya ginagawa ngayon? Kasi nagpapa-epal. Ano pa? Kasi gusto na makita ng tao dahil tatakbo kasi. Aray ko. Gusto niyang tabunan na kunyari mabait na tao, yung mga pagkakamali niya, lalo at may impeachment na nakaabang na naman, 'di ba? Tanungin ko, kailan niyo nakita na gaganyan yan? Sa ganyan, sakuna, wala naman. Ang alam niyan, magnakaw, tsaka yung confidential funds, yun ang alam niyan. Manuhol, yung may sobre. Boom! O bakit hindi? Ayan na, may ebidensya O tatanggin nyo? O. Kinakailangan na gawin nating araw-araw na prioridad ang kaligtasan natin. Ay bakit? Kayo hindi nyo ginagawang araw-araw prioridad ang kaligtasan nyo? Wow talaga, ang tibay talaga ng Vice President. Ang lupit talaga ng mga pinagsasabi. Inulit pa. Sinabi na nga na, 'di ba? Gawing number 1 prioridad ang ang kaligtasan. Tapos ito inulit pa. Kinakailangan na gawin nating araw-araw na prioridad ang kaligtasan natin. Wow, bigat. Boom. Pati weather forecaster kinunin. Ayun na nga 'di ba? Tama, napaka-stupid ng speech. At ng ating mga mahal sa buhay. Wow. So sa lagay, hindi pala natin prioridad na ang kaligtasan din ng mga mahal natin sa buhay. Kasi sinasabi niya rito. Diyos ko. Abogado daw yan Abogada. Palaging tiyakin na ang mga ginagamit na pribado at pampublikong sasakyan sa lupa, dagat o himpapawid. Ako na may motor. Ako lagi kong chinecheck yun. Kung may preno, kung malambot ang gulong, kung meron bang hindi gumaganang ilaw, matik yun. Alam mo, yung paalala niya na napaka-basic na ginagawa yan ng lahat ng Pilipino. 'Di ba? Hindi mo na kailangan sabihin, Diyos mio, mag-isip naman kayo ng mas matindi pa, 'di ba? Yung talagang yung pag narinig ng tao, talagang sa inyo lang nanggaling. Pero yung mga ganyan, Diyos ko naman, pag kukuha ka ng lisensya, sinasabi na yan Yung message niya direct para sa may hinang ulong DDS kasi yung mga yun laging nakanganga at walang ibang alam ang utak kung hindi panay dotae. Correct kayo dyan, plastic talaga BMB, di ba? Ay maayos ang kondisyon at ligtas gamitin. Sino ba naman tanga gagamit? Ng sasakyan na hindi maayos ang kondisyon. Pupunta ka halimbawa, babiyahe ka ng probinsya, gamitin mo yung sasakyan mo. Gamitin mo yung sasakyan mo, walang langis. Aray ko. Ano ba yan? Ang lala ng bipe. Aray ko. Diyos ko, patawarin nyo na po. Kawa naman, Makinig at sumunod sa mga travel advisories at makinig, sumunod sa mga travel advisories at babala. Kung saan mo makikita yan Saan mo makikita, binabalita, kumbaga parang talagang maging relevant lang talaga tong hindot na to. Oh my God. At babala ng Pag-asa, Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines.
Kompleto, no? Ang galing, ano? Ang galing! Ang galing talaga, Diyos mio. Gagamitin ko nga direct yung motor ko mamaya ng walang gulong. Tignan ko nga kung safe ako. Aray ko! Gamitin nyo yung sasakyan nyo, DJ Byron, nang walang preno. Tanggalin mo yung apakan. Tapos, irekta mo ng mga 120. Tapos sabihin mo kay Sarah, safe ba ako? Aray ko! Akin na nga yung utak mo. Magfa-vulcanize tayo. Ang galing. Magkagaling talaga nitong indot na to, oh. I love it. Ang pagguho ng lupa, pagkakakuryente, pagkalunod, pagkasira ng bahay, at pagbagsak ng mga debris ay karaniwang epekto ng malalakas na ulan at hangin. Saka baha. Tandaan na kahit lumabas na ng bansa ang bagyo, ang pinangunahan na yung pag-asa, hindot. Aray ko! Ang tindi talaga nito, oh. Grabe ka talaga, Sarah. Ang lupit. Grabe. Diyos ko. Kawawa ang Pilipinas. Diyos ko. Dadaanin nyo lang sa Pilipinas, Duterte pa rin. Tanga. Anong Duterte? Ano sasabi nyo? patuloy na pag-ulan ay maaari pa ring magdulot ng mga pagguho ng lupa ilang araw matapos ang bagyo. Itinayo namin ang Disaster Operations Center sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo upang makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Yun! Para pala i-segue din yung kanyang project. Aray ko! Ang agad, tas wala ka naman. Pupunta ka naman ng ibang bansa. Nasa dahig ka. Baka may concert na naman. Diba? Sus, para ka rin si Bato eh. Si Bato nagpadala ng tao. Para magtanim ng puno. Nagpadala si Senator Bato de la Rosa ng kanyang staff para magrepresenta at makapagtanim ng puno. Ang DOC ay laging handa na magbigay ng suporta sa unang pagtugon ng mga lungsod at munisipalidad. Ang pagiging handa at maingat ay susi sa kaligtasan ng bawat isa. Ay hindi. Ay hindi. Ay hindi pala yun ang sagot direct. Ang susi, ang pagiging handa at maingat ay susi sa kaligtasan ng bawat. Talaga? Ganun pala yun. Boom! Ang pagiging handa pala ay at pag-iingat ay pwedeng maging susi para maging ligtas ako at ang bawat isa. Grabe! Ang galing ni Sarah! Aray ko! Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Ang lalim, grabe. Masyadong matalinhaga ang ating Bepe. Tandaan natin, ang pagiging handa at maingat ay susi sa kaligtasan ng bawat isa. Aray ko! Boom! Ang tindi talaga. Ang galing-galing mo. Grabe. Tuloy tayo. Kailangan natin mag-ingat, magtulungan, at manalangin para maiwasan ang trahedya. Syukran. Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Ewan ko sa'yo. Ayop na buhay ito. Diyos ko, Lord. So, ayun na nga. Bini Rod, shoutout. Ayan.
Yan, I think nasa dahig pa rin siya. Tumayo lang sa wall. Oo nga, no. Oo nga. Baka nasa dahig pa rin nga ang maldita. Oo, wait lang ha. Kaya, ganyan ang background niya. Oo. Yan. Wait lang. Yan. So, ayun na nga. Mga ka-eksena. At hanggang dito na lamang po tayo Naipakita ko ba yung video kanina? Baka mamaya hindi ko na naman napakita sa inyo yung video na yan. Tawag dito. Wait lang Ayun, meron. So mga ka-eksena, hanggang dito na lamang muna yung ating live stream kasi overtime na tayo, 1:36 na. At tayo naman sumisingit-singit lang ng live stream kapag may pagkakataon dahil bukod sa busy, mamaya pala magsusulat na kami ng mga ninang at ninong. Kaya maganda na ka dyan, DJ Byron ninong ka. Andiyan ka pa ba? Ay, DJ Byron, wag kang ninong kayo nila Mike Cervera Okay, so mga ka-eksena, maraming salamat sa inyong pagsama at panonood, pakikinig at inyong pasensya sa ating live stream dahil pabago-bago talaga ng oras. At sa lahat ng moderators natin, ex-senadora, kabugeras, yan, thank you so much, Spice Girls, at sa lahat ng mga kababayan nating OFW, maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo palagi. Yung mga nasa trabaho pa, di ba, Junrel Sambo? Mag-iingat kayo dyan at palaging, sabi nga ni Sarah, oy, weekend na pala, no? Oo, malapit na. Oy, sige, DJ Byron, i-kontakin na lang kita kapag tag dito. Oo, basta alam mo na yon. Maraming syempre naman, Ma'am Neng Plavier. Mag-message lang kayo sa Facebook page. Ililista na namin kayo kung sino yung mga ninang at ninong. Oy, Facebook page, message lang kayo. Nandun si Marites, ililista na kayo dun. Maraming salamat po mga ka-eksena. Ito po yung lingkod, nag-iisang kabugera at ex-senadora ng inyong buhay. Walang iba, ang direktor, Direk Freddy Valera. Maraming salamat sa inyong lahat at kita ulit tayo sa susunod. Abang lang po, Direk Freddy Valera. Maraming salamat, God bless po, and I love you all. And ang ating live stream ay bigla na lang mawawala. Bye!